Tahimik ang buong bahay nang dumating siya. Magaan ang mga yabag ng kanyang mga paa. Pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Siya ang bagong asawa ng aking ama. Ang dalagang hindi ko inakalang magiging bahagi ng buhay namin. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Mas bata pa siya kaysa sa inaasahan ko para kay Papa. Maayos ang suot niyang bestida. At kahit simpleng nakapusod ang buhok, halata ang likas na ganda nito. Magandang gabi, mahinahon niyang bati. Sabay ngiti na tila walang bahid ng pag-alinlangan. Tumango lang ako. Nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga librong nakakalat sa mesa. Pero, sa totoo lang, hindi ko mapigilang sulyapan siya. Ang bawat galaw niya ay parang may hatid na kakaibang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-uusap sila ni Papa sa sala, hindi ko maiwasang marinig ang tawa niyang malambing. Parang bawat tunog ng kanyang tinig ay dumediretso sa loob ng dibdib ko. Na parang doon ito dapat nanatili. Kinagabihan, habang lahat ay tila tahimik na. Nagkataong sabay kaming kumuha ng tubig sa kusina. Walang ilaw, kundi ang lampshade na maliit sa gilid. Kaya't malinaw ang mga aninong nagtatagpo sa pagitan naming dalawa. Pasensya ka na kung parang biglaan lahat ito. Mahinang wika niya. Alam kong mahirap tanggapin. Nagkatinginan kami. Walang ibang tunog kundi ang malibig na agos sa tubig sa baso. At sa ilang segundong iyon, para bang tumigil ang oras. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Sa halip, iniiwas ko ang tingin. Baka mahalata ang biglang kabog ng puso ko. Kinabukasan, maagang nagising si Papa para pumasok sa opisina. Naiwan kaming dalawa sa bahay. Siya at ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiila. Habang abala siya sa pagluluto ng almusal, nakaupo lang ako sa mesa. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Ang paraan ng paghalo niya sa kawali. Ang banayad na pag-awit niya ng paboritong kanta. At ang pagngiti niya sa sarili kapag natatakam sa niluluto niya. Tikman mo nga ito, bigla niyang sabi. Sabay lapit ng kutsara sa akin. Hindi ko agad kinuha yun. Okay lang, ako na, sagot ko. Pero mabilis niyang iniangat iyon malapit sa labi ko. Wala na akong nagawa kundi tikman. Mainit ang sabaw. Pero mas mainit ang biglang pagdikit ng mga daliri niya sa kamay ko. Saglit lang iyon. Ngunit tila tumagal ng ilang minuto sa pakiramdam ko. Masarap, di ba? Ngumiti siya. Parang walang alam sa iniwan nitong alon sa dibdib ko. Tumango lang ako, pilit na pinipigilan ang sarili. Pagkatapos ng almusal, nagpunta siya sa hardin para magdilig ng mga halaman. Sumunod ako sa kanya. Kunwari, gusto ko ring tumulong. Ngunit, ang totoo, gusto ko lang mapalapit sa kanya. Mahilig ka rin ba sa halaman? Tanong niya. Habang nakayuko, hawak ang maliit na tabo. Hindi masyado pero pwede akong matutong mag-alaga, sagot ko. Nag-angat siya ng tingin. Diretso sa mga mata ko.
may kung anong init sa titig niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam o sadyang may ibig sabihin yun. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Hanggang sa ibinaba niya ang tabo at ngumiti ng payapa. Alam mo, hindi ko inakalang magiging ganito ang buhay ko. May mga bagay talagang hindi natin kayang kontrolin, mahina niyang sabi. Gusto ko sanang magtanong kung anong ibig niyang sabihin, pero natigilan ako dahil baka sa mismong sagot niya, mas lalo akong mahulog. Maghapon kaming abala sa kanya-kanyang gawain, pero hindi ko maiwasang bantayan ang bawat kilos niya. Parang may magnetong humihila sa akin papalapit, kahit anong pilit kong umiwas. Bandang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa berenda, nagbabasa ng libro. Humahampas ang malamlam na hangin sa kanyang buhok. Kaya't ilang hibla ang nalaglag sa kanyang pisngi. Hindi ko napigilang lumapit. May wet tissue ka ba dyan? May dumi ka sa gilid ng mukha, sabi ko. Halos pabulong. Nagulat siya pero ngumiti. Wala sagot niya. Kaya't kusa kong iniangat ang kamay ko. Marahang inalis ang dumi gamit ang daliri. Sandaling nagtagpo ang balat namin. At doon nagsimula ang kakaibang kuryenteng dumaloy sa pagitan naming dalawa. Napatingin siya sa akin. Malapit. Sobrang lapit. Para bang isang maling galaw lang. Magtatapat na ang labi namin. Salamat, mahina niyang wika. Pero hindi niya inalis ang tingin niya. Walang anuman, sagot ko. Halos pabulong sa kanya. Habang pilit kong pinipigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Bumuntong hininga siya. Saka isinara ang librong hawak. Alam mo, hindi dapat ganito. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Kahit alam kong pareho naming naiisip ang sagot. Yung mga titig mo, yung pakiramdam na parang ikaw ang hinihintay ko. Pinikit niya sandali ang mga mata bago muling tumingin sa akin. Nanuyo ang lalamunan ko. Wala akong masabi. Pero hindi ko rin maiwasang ngumiti ng bahagya. Sa halip na sumagot, marahan kong kinuha ang libro mula sa kanyang kamay at nilapag sa mesa. Kung bawal man, bakit mas lalo akong nahuhulog? Hindi siya kumibo. Pero nakita ko ang unti-unti niyang paglapit. Hanggang sa naramdaman ko na ang mainit niyang hininga na halos sumayad sa balat ko. At bago pa mangyari ang inaasahan ko, bigla siyang umatras. Kunwari may naalala. Kailangan ko munang tingnan ang niluluto ko sa kusina, sabay iwas ng tingin. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, nakita ko ang pamumula ng kanyang pisngi. At doon ko napatunayan, hindi ako nag-iisa sa nararamdaman kong ito. Kinagabihan, si Papa ay hindi agad nakauwi. May meeting daw sa opisina. Kaya't kami lang dalawa ulit ang naiwan sa bahay. Habang nasa kusina siya, ako naman ay nagpapanggap na abala sa panonood ng TV. Pero, sa totoo lang, hinihintay ko lang siyang lumapit at hindi ako nagkamali. Hindi ka pa kakain? Tanong niya. Dala ang isang platong prutas. Umiling ako.
Hindi pa ako gutom, sagot ko. Ngumiti siya, saka inilapag ang plato sa mesa at umupo sa tabi ko. Malapit siya, sobrang lapit. Namoy ko ang bango ng sabon sa kanyang buhok at ang init ng balat niya kahit hindi pa nagdarama ang braso namin. Subukan mo kahit isa lang, bulong niya. Kumuha siya ng isang pirasong ubas at inangat iyon sa harap ng labi ko. Tumaas ang isang kilay ko. Kung ayoko, wika ko. Hindi pwede, sagot naman niya. Sabay dikit ng ubas sa mismong labi ko. Napilitan akong isubo. Habang siya ay natatawa. Nakatitig ng direkta sa akin. Tingnan mo, kaya mo naman, biro niya. Napailing ako. Pero hindi ko maitago ang ngiti. Alam mo, sobra kang mapilit. Hindi ako mapilit, sagot niya. Mas lalong lumapit. Alam ko lang kung ano ang bagay sa'yo. Napatigil ako. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. At bago ko pa makontrol ang sarili ko, nagbiro ako ng mahina. Baka pati ako, alam mo rin kung bagay ba ako sa'yo. Sandali siyang natahimik. Tila nabigla sa sinabi kong yun. Pero imbes na umatras, mas lalo pa siyang ngumiti. Yung tipong ngiting may lihim na kasunduan. Hindi ko na kailangang hulaan, Anya. Ramdam ko. At doon, hindi ko napigilan ang pagtawa ng mahina. Sabay pag-iling. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko rin. Mas malakas pa kaysa sa anumang naramdaman ko noon. Masyadong tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Tanging tunog ng electric fan ang maririnig. At ang mahihinang yapak niya habang bumababa mula sa hagdan. Nasa sala ako. Nagbabasa ng notebook para kunwari may ginagawa. Pero ang totoo, hinihintay ko siya. At nang makita ko siyang bumaba, nakasuot ng simpleng duster. Muntik ko nang malaglag ang hawak ko. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya. Sabay upo sa sofa, sa mismong tabi ko. Umiling ako. Hindi pa rin inaantok, sagot ko. Walang sabi-sabi. Kinuha niya ang notebook sa kamay ko at isinara iyon. Masyado kang seryoso. Minsan, kailangan mo ring magpahinga. Napatingin ako sa kanya. Malapit ang mukha niya. At sa sandaling iyon, parang nawalan ako ng lakas para umiwas. Amoy na amoy ko ang kanyang sabon. At bawat paghinga ko ay parang sinasakay ng init na namamagitan sa aming dalawa. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang naramdaman ko tuwing nandyan ka. Mahina kong sambit. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Magaan lang, pero sapat para maramdaman ko ang kuryente. Hindi niya binawi iyon at hindi ko rin gustong alisin. Baka pareho lang tayo, sagot niya. Sa wakas, mahina, halos pabulong. Nagtagpo ang tingin namin. Matagal, tila may sariling isip ang katawan ko. Nang dahan-dahan akong lumapit. Wala ni isa man sa amin ang umiwas. Sa halip, lalo naming hinayaan ang pagitan na tuluyang maglaho. Mainit
ang titig niya. May halong kaba at pagnanasa. Para bang pareho naming alam na bawal iyon. Pero mas malakas ang hatak ng sandaling iyon kaysa sa lahat ng dahilan para tumigil. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone sa mesa. Si Papa tumatawa. Mabilis niyang binitawan ng kamay ko, saka tumayo. Ako nang sasagot, mahina niyang bulong. Halatang nanginginig ang boses. Habang naglalakad siya palayo, naiwan akong nakatulala. Nanginginig ang dibdib. Pero buo na ang pakiramdam ko. Hindi na simpleng kilig lang ang nararamdaman namin. May apoy na nagsisimula at hindi ko alam kung paano iyon mapapatay. Nakatitig lang ako sa kanya habang sumasagot siya sa tawag ni Papa. Nanginginig ang tinig niya habang nagsasalita. Pilit na pinapakalma ang boses na halatang kanina lang ay naglalagablab sa pagitan naming dalawa. Hello? Oo. Sige, mag-iingat ka. Sagot niya. Pilit na pinapakinggan ang bawat salita ng asawa niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ibang damdamin ang naroon. Isang lihim na hindi niya masabi. Nang ibaba niya ang cellphone, ilang segundo siyang tanahimik. Nakatalikod pa rin siya. Para bang nag-iipon ng lakas bago harapin muli ang katotohanan. Diyos ko, kung malaman niya kung anong mangyayari. Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi ko siya hinayaang matapos. Lumapit ako mula sa likod. Marahang ipinatong ang mga palad ko sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang panginginig niya. Ngunit hindi siya kumilos para umiwas. Wala siyang malalaman, bulong ko sa kanyang tenga. Tayo lang ang may hawak ng apoy na to. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang mga mata namin, muling bumalik ang lahat ng init na kanina lang ay naputol. Mas mariin, mas sabik, mas mapangani. Hinila niya ako at naglapat ang aming mga labi. Hindi na ito banayad na halik. Mabigat, mapusok, puno ng matagal na pagpipigil na ngayoy tuluyan ng sumabog. Humigpit ang yakap niya at ramdam kong nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Doon ko napansin ang bawat hinga niya, bawat titig, bawat pagkilos, parang lahat bago. Parang wala pa siyang karanasang ganito. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, sabay bulong. Ngayon ko lang naramdaman na ikaw ang unang beses. Pumikit siya, kumagat sa labi, at hindi nagsalita. Pero sapat ng katahimikan niya upang malaman ko ang totoo. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na basta tukso ang ugnayan namin. Isa itong bawal na apoy na maaaring sumunog sa lahat. Pero kahit gano'n, handa kaming mahulog. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ang aming paghinga ang nagsasalubong habang nakatayo kami. Magkadikit. Parehong nag-aalangan pero ayaw nang kumawala. Hinaplos ko ang pisngi niya. Ramdam ko ang panginginig na nagmula sa kaba at pananabik. Marahan kong idinampi ang labi ko sa kanya. Banayan. Halos isang tanong kung handa ba siya. Ngunit imbes na lumayo, mas lalo siyang
lumapit sa akin. Handa ka ba? Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong tinig. Tumango siya, bagaman halatang nanginginig pa rin. Natakot, pero ikaw ang gusto ko. At doon ko siya hinalikan muli. Mas mariin, mas totoo. Ang bawat pagdampi ay may kasamang pangakong iingatan siya. Dahan-dahan, inakay ko siya sa sofa. Hindi kami nagmamadali. Bawat galaw ay puno ng lambi. Bawat halik ay parang unang beses. Habang nakahiga siya, pinisil ko ang kanyang kamay. Kung ayaw mo, titigil ako. Ngumiti siya. Bahagyang namumula ang pisngi. Huwag kang tumigil. Hindi pa ako. Pero gusto kong ikaw ang una. Napasinghap ako. Doon ko tuluyang naunawaan. Ang lahat ng kaba niya. Ang mga titig na puno ng lihim. Ang hawak ng mahigpit na parang ayaw niyang pakawalan. Birhen ka pa. Mahina kong sambit. At sa titig niya, doon ko nakita ang sagot. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi ito simpleng tukso o pagnanasa lang. Isa itong paglalakbay na sa akin niya ibinigay ang simula. At nang muling magtagpo ang aming mga labi, wala na kaming pinakinggan kundi ang tibok ng aming puso. Dahan-dahan, marahan, at puno ng pag-iingat. Hinayaan naming lamunin kami ng apoy. Hindi bulag, kundi may gabay ng damdaming matagal naming tinago. Sa bawat halik at bawat haplos, alam kong hindi na kami babalik pa sa dati. Pagkatapos ang sandaling iyon, nakatulog kaming pareho. Mabigat ang katahimikan nang idilat ko ang mga mata ko. Ang unang nasilayan ko ay ang kanyang mukha. Payapa, ngunit may bakas ng pagod. Nasa tabi ko siya, nakayakap pa rin. Para bang natakot na mawala kapag bumitaw. Ramdam ko pa ang init ng gabing nagdaan. Ang mga halik, ang mga haplos, at ang katotohanang ako ang una niyang pinayagan. Isang alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Ngunit kasabay ng init ay ang bigat sa dibdib. Pinagmamasdan ko siya. At sa isip ko ay paulit-ulit na tanong. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Papa? Bahagya siyang gumalaw. Dumilat ang mga mata. At ngumiti ng banayan. Magandang umaga. Mahina niyang bulong. Boses na tila musika sa akin. Magandang umaga rin. Sagot ko. Sabay haplos sa kanyang buhok. Kumusta ka? Namula ang kanyang pisngi. Bahagyang umiwas ng tingin. Parang nanaginip pa rin ako. Hindi ko akalain na mangyayari to. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil iyon. Wala ka nang dapat ikatakot. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Napatingin siya sa akin. May kislap ng luha sa kanyang mga mata. Alam kong bawal, pero hindi ko na kayang itanggi. Mahal kita. Napatigil ako. Sa unang beses, malinaw kong narinig mula sa kanya ang salitang matagal ko ring tinatago. Mahal din kita, sagot ko. Walang pag-aalinlangan. Nagyakapan kami ng mahigpit. Para bang doon lang kami ligtas. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam naming hindi magiging madali ang mga susunod na araw. At habang mahigpit kong hawak ang kanyang kamay,
Nangako ako sa sarili ko. Anumang bagyo ang dumating, hindi ko siya bibitawan. Nakatulog siyang muling nakayakap sa akin. Ngunit ilang oras lang, gumising siya at tila nag-isip ng malalim. Nakatingin siya sa kawalan. Hawak-hawak ang kumot. Para bang gustong ilabas na matagal nang nakakulong. May gusto akong ipaliwanag, mahina niyang wika. Hindi tumitingin sa akin. Umupo ako, seryoso, at hinawakan ang kanyang kamay. Sabihin mo, hindi ako huhusga, wika ko. Huminga siya ng malalim bago nagsimula. Alam kong nagtataka ka, bakit pa ako birhen? Gayong asawa ko ang ama mo. Tumango ako, tahimik na naghihintay. Hindi ito simpleng sagot, pagpapatuloy niya. Nang makilala ko ang tatay mo, mabait siya, maalaga, pero hindi niya ako kailanman hinawakan sa paraang inaasahan ng iba. Lagi niyang sinasabi na may oras para sa lahat, na darating din ang tamang panahon, at ako, naniwala, naghintay. Namilog ang mga mata ko. Ibig mong sabihin, ni minsan, hindi. Umiling siya. May pait na ngiti. Wala. Siguro dahil ramdam din niyang hindi ko siya tunay na mahal. Oo, magalang siya. Mabuti siyang asawa. Pero hindi ko siya minahal gaya ng dapat. At marahil, naramdaman niya iyon. Kaya hindi niya ako pinilit. Napakagat ako ng labi. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Tanong ko. Sa wakas, tumingin siya diretso sa mga mata ko. May halong luha at tapang sa kanyang titig. Dahil gusto kong malaman mo, ikaw ang unang taong nakapasok sa buhay ko ng ganito. At wala na akong ibang hihilingin, kundi ikaw ang maging una at huli. Napatitig ako sa kanya. At sa sandaling iyon, lalo akong nakaramdam ng bigat ng pangako. Hindi na ito basta tukso o silakbo ng damdamin. Isa itong kwento na binuksan niya sa akin. Isang lihim na ako lamang ang nakakala. Muli kong hinawakan ang kanyang mukha at hinalikan siya. Marahay, ngunit puno ng pangako. Kung ganun, simula ngayon, akin ka na. At sa yakap niyang mahigpit, naramdaman kong totoo iyon. Ilang linggo kaming namuhay na parang walang lihim. Sa harap ni Papa, maingat ang bawat tingin at kilos. Pero sa likod ng bawat ngiti at haplos, apoy ang buwabalot sa aming dalawa. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi, habang akala namin ay tulog na si Papa, nagkamali kami. Sa sala, habang mahigpit siyang nakayakap sa akin, sabik na muling hinahanap ang init ng labi ko. Biglang bumukas ang ilaw. Ano to? Nabigla kami. Parehong napatayo, pero huli na. Nakita kami ni Papa, nakadikit, namumula at malinaw ang lahat. Nanginginig ang tinig niya. Ikaw, asawa kita. At ikaw, nakatutok ang daliri niya sa akin. Anak kita. Paano niyo nagawa sa akin to? Wala akong masabi. Si Mama, hindi. Si Madrasta ay lumapit. Nangingilid ang luha. Patawarin mo ko, pero hindi ko kayang itago pa. Mahal ko siya. Parang gumuho ang mundo ko sa mga sumunod na sigaw at luha. Wala nang pagtatago. Wala nang palusot.
Ang apoy na itinago namin ng matagal ay tuluyan ng nagliya sa harap ng taong hindi dapat masaktan. At sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng kasalanan naming ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Wala nang makakapatay sa apoy na minsan naming sinimula. Matapos ang gabing iyon, bumalot sa bahay ang bigat na parang wala nang liwanag. Hindi kami magkausap ni Papa ng ilang araw. Tahimik siyang lumalabas, hindi umiinig. At ramdam ko ang bigat ng sugat na dulot ng pagtataksil namin. Ngunit isang umaga, tinawag niya ako. Nakaupo siya sa beranda. Hawak ang isang tasang kape. At matalim ang titig na nakatuon sa akin. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa niyo? Mahina pero mabigat ang boses niya. Hindi ako makatingin ng diretso. Oo, pa. At wala akong maisusumbat para mapagaan yun. Tumikhim siya. Huminga ng malalim. At saka nagsalita. Pero nakita ko rin kung paano ko siya tinitingnan. Kung paano kanya yakapin. Hindi ko iyon nakita kailanman sa piling naming dalawa. Napatitig ako. Nagulat sa sinabi niya. Hindi ko napipilitin ang isang relasyon na wala namang tunay na pagmamahal. Patuloy niya. May lungkot, ngunit may bigat ng katapatan. Kung siya ang talagang mahal mo, at kung ikaw ang mahal niya, wala na akong magagawa, kundi tanggapin. Masakit? Oo. Pero mas masakit kung pipigilan ko pa kayo. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Tumayo siya at tinapik ang balikat ko. Isang tanda ng pagpaparaya. Isang selyo ng pagtanggap kahit masakit. At sa gabing iyon, kinausap niya ang madrasta ko. Mahaba ang kanilang pag-uusap. Puno ng luha at pasasalamat. Sa huli, nagpaalam siya. Magpakasaya ka. Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga, natagpuan mo na ang taong tunay mong minamahal. Mula noon, wala nang hadlang. Hindi naging madali. At marami pa ring matang humusga. Pero pinili naming lumaban. At sa huli, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng simbahan, habang siya'y nakasuot ng puting bestida at ako na may nakatitig na parang iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Natupad ang pangako naming dalawa. Kami ang nagkatuluyan. At sa huling sulyap ko kay Papa, nakaupo siya sa gilid. Tahimik na nakangiti. May lungkot sa kanyang mga mata. Pero higit doon, may kapayapaan. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay mula kay Lyra at Marcus. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ng kanilang pag-ibig. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!